Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kapag tayo ay napapagod at gustong magpahinga, lalo na kung malayo tayo sa ating tahanan, ang mga hotel ang madalas nating maging takbuhan bilang ating pansamantalang pahingahan. Pero paano kung kamaligtaran ang kapayapaan at katahimikan ng iyong makuha sa iyong pananatili sa lugar na yon? Dear Papa Dudut, hello po, ako nga pala si Andre, hindi ko tunay na pangalan, isang 35 years old na private company worker dito sa Maynila. Napapakinggan ko po ang inyong programa dahil may isa akong office mate na talaga namang fan na fan ng inyong programa at halos lahat po yata ng kwento ninyo dito ay napakinggan na niya. Kaya naman nang marinig niya na may kakaiba din akong karanasan ay agad niya akong hinikayat na sumulat sa inyong programa. Kaya naman po eto ko ngayon at nagpadala ng liham sa inyo. Ako nga pala ay single pa dahil nga sa pagiging happy-go-lucky na nature ko. Sa totoo lamang po kasi parang hindi ko pa nakikita ang sarili ko na mag-aasawa, kaya naman ine-enjoy ko na lamang ang aking buhay pagkabinata. Well, kasama na nga po dyan sa pag-enjoy na ito ay yung minsanang paghahanap ng panandaliang aliw. Hindi naman po kasi sa pagmamayabang, ay kahit na nasa 30s na ako ay medyo bata pa din akong tingnan at marami pa din kababaihan ang nahuhumaling sa akin. Pero di naman ako yung tinatawag na malanding lalaki ha, tatlong babae lamang ang madalas kong maka-engage sa ganitong mga gawain. Bago naman po ako pumasok sa ganong klase ng gawain ay nililinaw ko sa aking mga nakakasama na hindi pang seryosohan ang aking hinahanap, kundi pansamantalang kaligayahan lamang. Payag naman ang mga ito dahil ganon din naman ang hanap nila. Dahil nga dito ay suki ako ng mga hotel na nakapaligid dito sa Maynila. Bagaman at bihira naman ako magdala ng babae kapag nagka-club ay sa isang hotel lamang ako madalas mag-check-in. May mga pagkakataon na kapag sobrang lasing na din ako ay doon din ako nagpapalipas ng tama ng alak sa aking katawan, kaya naman halos kilala na din ako ng mga attendant doon. Tuwing nagpupunta ako sa lugar na yon, madalas ay lasing ako kaya naman hindi ko din masyadong napapansin ang aking mga nasa paligid. Kaya naman ang isang beses na mapadpad ako doon ay walang tama ng alak ay doon ko narinig ang kwento tungkol sa lugar na yon. May ilang mga nag-rent din kasi ng kwarto na naulinigan kong nagkwekwentuhan. Parang ayaw kasi doon ng babaeng kasama ng isang customer dahil may nakakatakot na mga kwento daw siyang naririnig tungkol dito. Ayon sa pagkukwento ng babae, may usap-usapan daw na ilang mga nagstay sa hotel na yon ang nakakarinig ng tawanan at tila naghahabulang mga bata. Minsan naman daw ay nagugulat ang ilan dahil bigla na lamang may kakatok sa kanilang hotel room. Pero kapag binubuksan nila ito ay wala namang tao doon. Habang pinakikinggan ko silang mag-usap ay natatawa lamang ako. Dahil sa tagal ko nang suki ng naturang hotel ay wala naman akong nararanasan na ganong mga kaganapan. Pagkaalis ng couple guest na yon upang maghanap ng ibang pupuntahan ay sakto naman na naibigay na sa akin ang aking hotel room number. This time ay mag-isa lamang ako at plano lamang na doon mag-spend ng weekend dahil mainit doon sa apartment na tinutuluyan ko. Medyo may extra naman ako ngayon kaya dito na ako magpapalipas ng araw.
Pagkapasok ko sa loob ng kwarto ay nilagay ko ang susi ng kwarto sa may side table para madali ko lamang makuha ito. Plano ko munang matulog dahil nga sa hindi ako nakatulog ng maayos noong nakarang gabi dahil sa sobrang init. Summer kasi ng panahon na yon at nagkataong nasira ang aking aircon. Marahil ay nakaidlip ako ng mga kalahating oras nang biglang may kumatok sa pintuan ng silid na kinakalagyan ko. Medyo nagtataka pa nga ako dahil ang alam ko ay hindi naman ako nagpa-room service dahil bala ko nga ding lumabas mamaya at doon na lamang kumain. Bawal kasi magdala ng pagkain sa loob ng hotel at medyo pricey naman ang pagkain nila doon. Kaya naman mas gusto kong sa labas na lamang kumain since pwede namang maglabas-pasok doon. Hindi ko na sana papansinin yung kumakatok na yon sa pintuan dahil baka nagkamali nga lamang ito ng room number na napuntahan niya. Yun nga lamang ay hindi ito tumitigil sa kakakatok. Kaya naman kahit naiinis ako ay wala akong nagawa kundi ang tumayo at pagbuksan ito. Nakasimangot kung ang binuksan ang pintuan. Pero pagbukas ko ay wala namang tao doon. Nakakunot ang noong napalabas talaga ako ng pintuan dahil imposible namang makaalis kaagad ang kumatok na yon nang hindi ko napapansin. Noong bago ko kasi buksan ang pintuan ay kumatok pa ulit ito kaya naman tila hindi naman kapani-paniwala na makakatakbo kaagad ito palayo doon nang hindi ko man lang namamalayan. Depende na lamang pala kung sa kabilang kwarto lamang ito nanunuluyan at napagtripan ako. Sa sobrang inis ko talaga ay kinatok ko ang pintuan sa kabilang silid. Ilang minuto na akong naghihintay ay wala pa ding nagbubukas sa akin ng pinto. Inulit ko ito ng inulit ngunit wala talagang nagbubukas. Kakatok na sana muli ako nang may dumating na hotel cleaner doon galing sa kabilang kwarto mula sa aking inupahang silid. Lumapit ito sa akin at nagtanong kung ano ang problema. Sinabi ko naman sa kanya na pinagtitripan ako ng nasa kabilang silid at kinatok ako ng kinatok kanina habang nagpapahinga. Tinignan naman ang cleaner na yon ang pintuan sabay sabi sa akin na sir wala namang naka-check-in dyan. Tingnan ninyo nakalako. Mabilis ko namang tinignan ang nasabing pintuan at tama nga ito. Nakalakang pinto noon senyales na walang sino mang umuuko pa sa kwartong ito. Napatingin ako sa cleaner at tinanong siya kung kumatok ba siya sa silid ko upang tanungin ako kung magpapalinis. Pero sumagot naman kagad ito na hindi daw. Kanina pa nga daw siya doon sa loob ng kabilang silid pero wala siyang narinig na katulad ng sinasabi ko na katok. Pabiro pa nga ako nitong sinabihan na baka naman daw sa sobrang antok ko ay nananaginip lamang ako na may kumakatok sa silid ko. Napatingin naman ako sa kanya na para bang nagtatanong dito na kung mukha ba akong tanga para akalain na panaginip ang lahat. Dala na din siguro ng pagkakaistorbo ng aking tulog kaya naiinis ko na lamang na pinaalis ang cleaner na yon. Pagkapasok ko sa aking silid ay napapaisip pa din ako sa nangyari. Naalala ko tuloy bigla yung kwentuhan noong magjowa kanina sa hotel lobby. Napaisip ako kung eto kaya yung tinutukoy nila na insidente na may kumakatok sa pintuan. Pero winaksi ko din yon sa aking isipan at medyo natawa pa nga sa aking sarili dahil kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko. At para mawala ang anumang pag-aalinlangan ko ay nagpasya na lamang akong lumabas muna at kumain na sa labas. Kukunin ko na sana ang susi ng aking silid doon sa side table pero wala ito doon. Hinahanap ko ito sa paligid nito dahil baka nalaglag lamang ngunit wala talaga dito ang susi. Mabuti na lamang at napadako ang aking paningin doon sa may vanity table. Dito ko nakitang maayos na nakalagay ang susi na aking hinahagilap. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Kahit naman kasi gaano ako kaantok kanina ay sigurado akong doon ko talaga nilagay ang susi sa may side table. Kesa mag-isip pa ako ng kung ano-anong bagay ay nagpasya na lamang ako na lumabas na.
Sinarado kong mabuti ang pintuan upang walang makapasok dito. Sinigurado kong nakalak ito dahil baka mamaya ay may kung ano namang kakaibang maganap doon. Papunta na ako sa elevator nang may isang lalaking naka-check-in din sa hotel ang sumabay sa akin. Nakangiti ako nitong binati at ganoon din naman ang ginawa ko sa kanya. Medyo matagal pa bago kami makarating sa lobby kaya naman nang magtanong ito sa akin kung saang room ako nakastay ay sinagot ko din siya. Tila may gusto pa siyang itanong sa akin ngunit mukhang nahihiya lamang siya. Kaya naman ako na ang naunang magtanong kung kumusta naman ang pananatili niya doon. Tumingin muna ito sa akin nang may pag-aalinlangan bago siya nagkwento. Ayon sa kanya kagabi pa daw siyang naka-check-in sa hotel na yon. Galing siya sa ibang lugar at may hinihintay lamang sa Maynila na dumating na kakilala. Kaya naman naisipan niyang doon muna manatili. Pero kagabi daw ay kung ano-anong kakaibang bagay ang kanyang naranasan na hindi niya maintindihan. Kagabi daw kasi ay nagisingan niyang bukas ang ilaw sa kanyang banyo. Gayong alam niyang pinatay naman niya yon bago matulog. Pero dahil nga sa tinatamad na din siyang tumayo ay hinayaan na lamang niya itong bukas. Pero ilang minuto pa lamang daw ulit siyang nakakatulog nang biglang magpatay-sindi ang ilaw doon. Akala nga daw niya ay pundido lamang ang ilaw. Kaya naman tinawag na niya ito sa customer assistance desk upang mapalitan kung may available na gagawa. Mabilis naman ang naging response ng hotel at nagpadala ito ng taong maaaring makatulong sa kanyang concern. Pero pagdating ng taong iyon ay sinabi nito na wala namang problema sa ilaw. Hindi naman ito pundido at kung ano-ano. Kaya naman nakapagtataka na nagpapatay sindi ito. Hinayaan na lamang umano niya ang ganong insidente pero alam niya sa sarili niya na may kakaibang nangyayari sa kanyang silid. Itatanong ko sana sa kanya kung ano yung kakaibang nararamdaman niya pero sakto namang nakarating na kami sa lobby ng hotel. Nagpaalam na kami sa isa't isa dahil pa-check out na din siya ng oras na yon. Bago kami tuluyang maghiwalay ay sinabihan niya ako na mag-iingat habang nandoon sa hotel. Hindi ko naman alam kung matatakot ba ako o matutuwa sa mga sinasabi niya sa akin. Pero gaya noong una ay hindi ko na din masyadong iniisip ang kanyang mga sinabi dahil baka naman nagkataon lamang ang mga yon. Pagkatapos kong kumain sa malapit na kainan ay agad din naman akong bumalik sa hotel. Hindi na din naman ako inaantok ng mga oras na yon kaya naman nagpasya akong manood na lamang ng TV. Nasa kasarapan ako ng panonood at tatawa-tawa pa nga nang bigla na lamang tila nawala ng signal ang aking pinapanooran. Sinubukan ko itong ilipat sa ibang channel ngunit ganoon din ang nangyari sa mga ito. Agad ko namang tinawag ang problemang yon sa customer assistance desk area upang masolusyonan nila. Nangako naman ang mga ito na aayusin nila kaagad ang problema at magpapadala ng tao para dito. True to their words, mga 15 minuto pa lamang ata ang lumilipas ay dumating na kaagad ang mag-aayos ng signal sa TV ko. Sinuri nito ang TV maging ang tila connection na nakakonect dito at medyo nagtaka lamang ako. Kasi napakamot siya sa kanyang ulo at paulit-ulit lamang ang kanyang ginagawa doon. Nang di na ako makatiis dahil nga sa paikot-ikot lamang siya ay tinanong ko na siya kung anong problema. Doon ay umamin ang staff na wala naman daw siyang nakikitang problema sa connection kaya nagtataka din siya kung bakit nawawala ng signal ang TV. Narinig ko pa nga ang bulong nito na katulad ito nung nangyari sa isang guest din sa floor na yon. Dahil mukhang wala namang magagawang kahit na ano ang staff na ito ay nagpasya na lamang ako na pababain na muli siya. Humingi pa nga ito ng paumanhin sa akin. Sasabihin daw niya sa kanilang management ang mga nangyari doon upang maaksyonan nila ito. Papadudot nagpasalamat na lamang ako sa kanya bago siya hinayaan na lumabas ng silid. Medyo na boring na tuloy ako noon sa aking pag-i-stay doon dahil wala naman akong magawa
Sa sobrang pagka-bored ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising lamang ako sa pagkakahimbing nang marinig ko ang yabag ng paan at tila nang gagaling sa isang bata. Nakapatay na nga din ang ilaw na mga oras na yon, which is nakapagtataka din dahil bukas yon bago ako biglang nakatulog kanina. Medyo inadjust ko pa nga ang aking mga mata sa dilim dahil gabi na din nang nagising ako. Nang medyo okay na ay hinanap ko ang pinanggalingan ng gumising na ingay sa akin. Nakita ko naman kaagad ang pinanggalingan nito. Doon kasi sa may likod ng kurtina sa may bintana ay makikita ang pares ng paa na galing sa isang bata. Kung paano ito nakapasok doon ay yun din ang hindi ko alam. Bago ko lapitan ang batang yon upang tanungin at palabasin sa aking kwarto ay binuksan ko muna ang ilaw. Nakailang switch na ako dito upang bumukas ay walang nangyayari. Sa tagal ng panahon na binibisita ko ang hotel na yon ay ngayon lamang ako nakaranas ng ganitong sunod-sunod na aberya. Medyo naiinis na ako sa ganitong mga problema pero may mas prioridad ko na mapaalis ang batang nagtatago sa may likod ng kurtina sa aking silid. Parang natutuwa pa nga ito na nangyayari ito dahil naririnig ko pa na humahagik-hik ito. Naipon na talaga lahat ng inis ko sa araw na yon kaya naman inis kong sinigawan ng bata na lumabas na ito sa kanyang pinagtataguan. Pero mas lumakas pa ang tawa nito na mas dumagdag sa inis ko na nararamdaman. Kaya naman hindi ko na hinintay pa ang reaksyon ng batang yon at akmang hihilahin na siya palabas ng aking kwarto. Ngunit nagulat ako nang paglapit ko sa kortina at hawiin yon ay walang sinumang bata ang naroroon. Napaupo talaga ako noon sa sahig dahil sa pagkabigla sa naganap sa mismong aking harapan. Bukod pa doon ay narinig ko ang hagik-hik ng batang yon kahit pa nga hindi ko siya nakikita sa loob ng aking silid. Kahit alam kong medyo may pagkaduwag na move yun ay talagang tumakbo ako palabas ng kwarto. Ni hindi ko na nga nailak ang aking kwarto dahil sa sobrang takot na aking nararamdaman. Dito ko napagtanto na totoo nga ang sinasabi ng ilang mga nagstay sa hotel na yon na may mga nagpaparamdam nga dito. Hindi ko lamang mapaniwalaan ito noong una dahil nga sa tagal ko ng suki sa naturang hotel ay wala namang nagaganap sa akin na ganong mga kababalaghan. Dumiretso ako sa may elevator pagkalabas ko ng silid ay agad na pinindot ang button papunta sa lobby. Habang nasa elevator ako ay hindi pa nagsasarado ang pintuan ay hindi ko maiwasang mapalingon sa paligid dahil baka bigla na lamang may lumitaw na kung ano doon. Ewan ko ba kung may pagkadilang anghel ba ako o kung ano dahil noong pasarado na ang pintuan ng elevator ay siya namang biglang may tumakbong isang batang lalaki sa harapan ng elevator. Maputla ang kompleksyon nito at pagdaan nito ay tumindig talaga ang aking balahibo kaya naman alam kong hindi na ito nabibilang sa mundong ibabaw. May dala-dala itong bola at tila naglalaro pa nga. Lumampas na ito sa aking kinakalagyan kaya naman akala ko ay ayos na ang lahat. Sakto din na pasarado na ang pintuan ng elevator. Makakahinga na sana ako ng maluwag ngunit mabilis na bumalik patalikod ang batang lalaki at ngisi-ngisi itong nagtanong sa akin ng laro tayo. Akma pa nga itong papasok sa elevator pero nagsarado na at umandar na ang sinasakyan kong elevator. Ramdam ko ang panginginig ng aking buong katawan dahil sa takot na aking nararamdaman. Pagdating sa lobby ng hotel ay nanginginig akong lumapit sa receptionist at ipinautos na lamang na kunin ang mga gamit ko dahil sa gabing yon ay mag-check out na ako. Sa buong maghapon na nagstay ako doon ay puro hindi may paliwanag na kaganapan ang nangyari sa akin. Kaya pakiramdam ko ay hindi na din ako makakatagal talaga sa lugar na yon. Nagtataka man ang mga staff nila doon ay sinunod naman nila ang aking hiling. Pagkakuha nila ng mga gamit ko sa kwarto ay agad akong umalis. Ni hindi ko na nga kinuha ang refund para sa isang araw pa sana na pananatili ko doon. Ang mahalaga sa akin ay makaalis na sa lugar na yon. Bago pa man ako makaalis ay narinig ko ang mga staff na nag-uusap at sinabi ng mga ito. Nasa floor pala kung saan maraming nagpaparamdam ako nalagay
at mukhang nakursunodahan ako ng mga ligaw na kaluluwang nagpaparamdam doon. Hindi ko naman nainintindi pa yon at bumalik na lamang sa apartment. Matapos talaga ng araw na yon ay hindi na ako bumalik sa hotel na yon dahil sa takot na baka makaranas muli ako ng kakaibang mga bagay. Akala ko nga noon ay magiging maayos na ang lahat sa pag-alis ko sa hotel na yon, ngunit nagkamali pala ako. Hindi ko akalain na sa biglang pag-alis ko dito ay may maisasama akong mga hindi magagandang bagay patungo sa aking apartment. Noong nakabalik na ako sa aking apartment ay wala naman akong nararamdaman na kahit na ano, kaya naman naging panatag ang aking kalooban. Naayos na talaga ang lahat, ngunit makalipas lamang ang ilang araw ay nagtataka na ako. Dahil biglang nagtatanong ang aking mga kapitbahay kung may anak na daw ba ako at asawa. Nakakunot ang noo ko naman silang tinanong kung bakit naman nila naisip ang ganong bagay. Dito ay sinabi nila na tuwing umaalis daw kasi ako ng bahay upang pumasok sa trabaho, madalas daw na nakasilip sa bintana ang aking asawa. Medyo nawiwirduhan nga daw sila dahil nakatayo lamang ito doon at nakamasid sa bawat dumadaang mga tao. Gusto lang daw nilang pagsabihan ko ito dahil may ilang mga kabataan sa aming lugar ang natatakot na dahil nga sa maghapon ay yun lamang ang ginagawa ng aking asawa. Ang anak ko naman daw ay walang tigil sa kakatakbo sa aming apartment at tila pinaglalaruan pa nga ang mga ilaw dahil madalas ay patay sindi ito. Nang marinig ko mga sinasabi nila ay halos mamutla ang aking mukha sa takot. Sino ba naman ang hindi mamumutla kung alam mo sa sarili mo na mag-isa ka lamang na namumuhay sa apartment na yon? Kaya sino ang nakikita ng mga kapitbahay ko, hindi ba? Hindi ko tuloy maiwasang mapatingin sa apartment ko dahil sa mga sinasabi nila. Hindi ko na rin naman malinaw o nilinaw sa kanila ang lahat dahil baka pati ang mga ito ay hindi makatulog kapag nalaman nila ng mga akala nilang tao na nakikita sa aking tinutuluyan ay hindi na pala katulad namin na mga buhay. Pagkatapos naming mag-usap ng isa sa mga kapitbahay ko ay parang nag-alangan pa akong pumasok sa bahay dahil nga sa kwento niya. Pero hindi naman pwedeng magstay ako sa labas, kaya naman nilakasan ko na ang aking loob na pumasok. Sabi naman nila ay kapag tuwing nasa labas lamang ako nagpapakita ang mga ito. Ang ipinagtataka ko lamang ay sino ang mga yon. Naisip ko naman bigla yung batang lalaki sa hotel. Hindi kaya sinundan ako nito? Nung una kasi hindi ko pa ito sigurado dahil hindi ko naman nakikita kung sino ang mga yon. Pagkapasok ko sa bahay ay medyo nakikiramdam pa ako sa mga magaganap, ngunit sa awa naman ng Diyos ay naging maayos ang lahat ng gabing yon. Mukhang nagpapakita lamang talaga ito kapag wala ako sa bahay. Natatawa pa nga ako dahil kung sino man ang mga sinasabing yon ng aking mga kapitbahay ay mukhang sila ang trip na mga ito na pakitaan at hindi ako. Sobrang panatag talaga ang kalooban ko noon na walang mangyayari sa aking kakaiba. Kahit nasa bahay ako, kaya naisipan ko na dalhin doon ang isa sa aking mga nakilala sa club. Gabi na din naman noon, kaya hindi na din makikita ng mga kapitbahay. Tiwala ako na walang magaganap na kahit na anong kakaiba sa aking apartment dahil mula nang malaman ko sa mga kapitbahay ko ang tungkol sa misteryosong babae at bata na nagpapakita sa bahay ay wala namang nangyari na kahit na anong kakaiba. Kaya naman, nang iuwi ko ang babaeng nakilala ko ay ganon din ang akala kong mangyayari. Ngunit isa pala itong malaking pagkakamali. Pagdating pa lamang namin sa apartment ko ay iba na ang aking pakiramdam. Medyo malamig kasi ang temperatura kahit na hindi ko pa binubuksan ang aircon. Gayong mainit nga doon minsan lalo na kapag summer. Ayoko namang takutin ang kasama ko ng gabing yon, kaya nang magsabi ito na ang lamig naman doon ay tinawanan ko lamang siya. Nagpaalam ako sa kanya na magsha-shower muna, kaya naman hinintay na lamang niya ako doon sa kwarto. Pumayag naman ito at dumiretso na nga sa kwarto ko. Abala ko noon sa aking paliligo at kung todo pabango pa ako nang bigla ko na lamang marinig ang tili ng kasama kong babae.
Napatakbo talaga ako noon sa labas ng banyo at doon nga'y nakita ko ang putlang-putlang itsura ng babaeng kasama ko ng gabing yon. Agad ko siyang tinanong kung ano ang nangyari ngunit hindi ito sumagot. Bagkos ay itinuro lamang nito ang cabinet sa aking apartment na ngayon ay medyo nakaawang. Doon ay nakita ko ang isang batang lalaki na nakangising nakamasid sa amin. Nang makita ko ang batang lalaki na yon ay doon ko napatunayan na ang tinutukoy nga ng aking mga kapitbahay ang batang lalaki na nakita ko sa hotel. Dali-dali kong dinampot ang damit na aking inihanda sa aking kama at doon ay mabilisan akong nagbihis. Hindi ko nga alam kung paanong naisip ko pa yung gawin samantalang sa mga napapanood ko ng mga nakakatakot na palabas ay halos hindi na talaga makakilo sa mga nakakakita ng multo. Pagkatapos ko ngang magbihis ay agad kong hinila ang babaeng kasama ko upang lumabas na kami ng apartment. Nanatiling nakamasid lamang sa amin ang batang lalaki habang hindi nawawala ang kanyang pagngiti. Ang mga sumunod na sinambit ng batang yon ang mas nagpatindig ng aking balahibo. Binigkas nito ang salitang mama, mama. Nung una akala ko ay ang tinutukoy o tinatawag nitong mama ay ang kasama ko ngunit pagbalik namin sa may bandang pintuan ay doon namin nakita ang isang babaeng nakaputi na galit na nakatingin sa amin ang kasama kong babae. Nakaduro pa ito sa amin habang malalim ang paghinga niya. Hindi kami makadaan sa pintuan dahil nga sa nakaharang ang babaeng yon. Grabe na ang tili ng babaeng kasama ko dahil ang babaeng nasa harapan namin ay nakalutang sa hangin at unti-unting lumalapit sa kinakaroonan namin. Hindi ako nakapagsalita dahil parang umurong na ang dila ko ng mga oras na yon sa aking mga nakikita. Marahil nabulahaw ang aming mga kapitbahay sa ingay ng sigaw ng aking kasama. Kaya naman ilang sandali pa ay narinig na namin ang sunod-sunod na katok sa pintuan ng aking apartment. Nagtatanong ang mga nasa labas kung ano ang mga nangyayari sa loob. Saglit lamang kaming nalingat ng aking kasamang babae dahil tinignan namin kung paano mabubuksan ang pintuan. Ngunit pagbalik namin ang tingin sa babaeng nakaharang sa amin kanina ay wala na ito. Sinamantala naman namin ang pagkakataon na yon upang mabuksan ang pintuan. Agad naman akong tinanong ng aking mga kapitbahay kung ayos lamang kami. Hindi naman agad ako nakapagsalita dahil hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanila ang lahat. Ang kasamahan ko na lamang na babae ang siyang nag-abalang ipaliwanag ang lahat ng mga nangyari. Nang marinig ng aking mga kapitbahay ang kwento nito ay napasign of the cross ang ibang matatandang naroroon. Nagtataka din ang mga ito kung paano nagkaroon ng ganong mga elemento sa aking apartment gayong wala naman daw noong ganong problema dito. Ibinahagi ko sa kanila ang naging karanasan ko sa hotel na aking binisita. Doon ay inamin ko na posibleng ang babae at ang batang nakikita nila sa bahay ay mula sa hotel na yon at sumunod sa akin noong pagka-uwi ko. Pinayuhan naman nila ako na magpunta sa simbahan at magpabindisyon dala ang mga gamit ko na tangay ko noon sa hotel. Baka daw may isa sa mga bagay na dala ko doon ang kanilang kinapitan. Kaya nakasunod ang mga ito sa akin. Dahil mukhang mas may alam naman sila sa ganitong mga bagay ay sinunod ko ang kanilang payo. Kinabukasan dala-dala ang mga gamit na dinala ko noon sa hotel ay pinabindisyonan ko ang mga ito. Nang hingi din ako sa kanila ng holy water na maaari kong ibisik sa apartment ko upang mawala ang mga masasamang espiritu na gumagambala dito. Binigyan naman nila ako matapos kong ipaliwanag ang aking sirkumstansya. Pagka-uwi ko ay agad kong winisik ang holy water sa cabinet at sa bawat sulok ng aking tinutuluyan. Kasabay nito ay nagdasal ako na kung may nagawa man akong kung anong kasalanan sa mga ito ay humihingi ako ng tawad sa kanila. Matapos naman ang ginawa kong yon ay natigil na rin ang kanilang pagpaparamdam. Hindi ko na sila muli pang nakita, Papa Dudut. At tulad nga ng pangako ko sa aking sarili ay hindi na ako bumalik pa sa hotel na yon kahit kailan. Medyo nagpakatino na rin ako at tinigil na ang pagiging happy-go-lucky ko. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong oras and more power po sa inyong programa.
Lubos na gumagalang, Andre. Sa ating pananatili sa ibang lugar, madalas ay may mga hindi po tayo maipaliwanag na kaganapan na nararanasan at minsan nga ay sumusunod pa ito hanggang sa tayo ay makaalis sa lugar na yon. Kadalasan ang ganitong mga pangyayari ay nagiiwan sa atin ng mga mahahalagang aral na siyang maaaring hudyat ng pagbabago sa ating buhay. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.